So ngayong araw ay pag-usapan natin kung magpapagawa ka ng bahay kung may budget ka na 1.5 million pesos. Ikumpara natin kung ito ay ipapagawa mo na ikaw lang ang magmamanage or self-manage or kukuha ka ng kontraktor. Gaano kalaking bahay ang mapapagawa mo kung ipapagawa mo sa kontraktor at gaano naman kalaki kung ito ay gawin mo sa arawan or sa pakyawan. So pag-usapan natin sa video na to. At the same time, lagyan din natin ng magkano yung iaalat mo para sa structural, architectural, mechanical, electrical, and plumbing and sanitary or MEPS. Tapos yung miscellaneous. Meron akong mga ginawa na video kapag meron kang 350k lang na budget. Tapos meron na din akong ginawa na 500k. And then meron na ding 1 million. Tapos today, ang i-discuss natin is kung meron ka namang 1.5 million pesos. Itong setup na to is meron ka ng lupa. Bali magpapagawa ka na ng bahay sa isang area na kung saan sa'yo na talaga yung lupa na pagpapatayuan. Unahin natin sa pinaka-basic na idea ha. Ito, given na talaga to. Na kadalasan, kapag kukuha ka ng contractor, mas smaller siya. Pero higher talaga yung quality control. So, say for example, dito sa 1.5 million, yung sa kanya is around 40 to 50 square meter. So, 1.5 million divided by around, sige, maximize natin into 50 square meter. Divided by 50 is around 30,000 per square meter. So, yun yung sa contractor. And then, kapag gagawin naman natin siya na pakyawan or arawan, nagre-range naman siya sa 55 to 65 square meter. So, itry natin ulit. 1.5 million divided by, gamitin natin yung 65 square meter, yung maximum. Kanina sa contractor, yung ginamit natin is 50 square meter. So, 30,000 per square meter. Sa self-manage, sa either pakyawan or arawan, kasi ikaw yung magmamanage, ikaw yung bibili ng mga materials. So, ang pinaka ginagawa mo dito is nag-hire ka ng grupo na kung saan may foreman, pwede mong sahuran sila ng arawan, pwede ding pakyawan. So, divide natin into 65 kasi mas malapad or mas malaki yung mapapagawa mo pag self-manage. Given ha na may experience ka at maayos yung pagpapagawa mo. So, that's around 23,000 per square meter. So, pwede pa ngang bumaba pa dyan. Or mas lumaki pa yung area. Kung small lang yung footprint ng bahay, pwede mong gawing second floor, yung budget na 1.5. So, dyan pa lang, kung kukuha ka ng contractor at self-manage, mas malaki talaga yung area kapag ikaw lang nagpagawa. Ikumpara mo siya kapag kukuha ka ng contractor. Kasi, meron din yan silang binabayaran kasi na, syempre, supervision, meron din yan silang ina-assign na engineer, tsaka professional fee. Kasi, syempre, yung mga nakapirma doon, kapag sila yung nakapirma, meron pang 15 years, di ba, na liable sila kapag nagka-problema or may mangyari sa building. Yan talaga ang reason na kung bakit mas mataas talaga yung contractor kesa sa kung ikaw yung magse-self-manage. Kasi nga, nababawasan mo or natatanggal yung dapat mong bayaran para sa mag-manage kasi ikaw nga ang nagse-self-manage na. So, kung sasahuran mo din yung sarili mo, so, pwedeng mag-match lang siya sa gastos kapag kukuha ka ng contractor, parang ganon. Yung pinaka-reason natin bakit mas maliit or mas malaki is that, yun nga, yung mga ginagastusan at syempre, yung overhead ng contractor at profit din nila. Kaya, sa 1.5, pwedeng yung sa kanya is 40 to 50 square meter. Kung self-managed naman ay kaya siya up to 65 square meter. So, example natin ha, kapag kukuha ka ng contractor. So, sa structural, kapag kukuha ka ng contractor, aabot yan ng around 45% ng 1.5 million, which is equivalent siya sa 675,000. Yung architectural naman, around 25% or 375,000. So, depende ha, kasi itong 1.5 million na to, ang pinaka-goal nito talaga is masarado. Yung basic lang siya na finish, hindi siya luxury ha. Nag-focus talaga sa structural integrity, hindi siya nag-focus masyado sa pagpapaganda. Kasi pwede naman magdagdag ka na lang after kapag naisipan mo na ito, papagandahin ko yung mga cladding, magdadagdag ako dito, ganun. So yung pinaka
goal dito sa budget na to is masarado yung bahay, yung kanyang pinaka-footprint is mas malawak. Proceed na tayo sa MEPS. Magkano? Sa MEPS, around 15% which is 225,000 pesos. So, dito na yung pinasok yung contractor's management which is around 10% which is 150,000. Maglalagay din tayo ng contingencies, yung mga unforeseen, baka may mga biglang idadagdag which is 5% ng 1.5 million is 75,000. So, ang magiging output nito is around 40 to 50 square meters. So, kung gusto mong gawin na 2 floors, pwedeng 22 sa baba, 22 din sa taas. Or, isang buong bungalow na 40 to 50 square meter na footprint. Yan yung kadalasan na kalalabasan kung kukuha ka ng contractor. So, pwede kayong magpa-quote. Actually, nasa ganyan pa rin na range ngayong 2025. Hindi naman sobrang layo. Pero, may mga contractor na mas mababa talaga ang singil. Depende kung saan sila located. At saka nagva-vary talaga yung presyo na to. So, itong presyo na to is for educational purposes only, para magkaroon ka lang ng idea. Hindi siya set na ito lang ha. Sasabihin mo sa contractor mo, uy, napanood ko si Engineer Dayan, sabi niya ganito daw yung presyo. So, pwedeng mag-vary yan ha. Depende sa mga makakausap nyo or sa contractor na ibibigay sa inyo na presyo. So, ito as guide lang ha. So, mag-proceed na tayo kapag self-manage, kapag gagawin mo siya na pakyawan or gagawin mo siya na arawan. So, pwedeng mamili na lang tayo. Gawin na lang natin na combination ng arawan at pakyawan. May part na nagpaarawan ka, may part na pinapakyaw mo. Yun naman yung maganda, yung combination ng dalawa. May part na nag-aarawan ka, may part din na ipapapakyaw mo. Especially kapag alam mo na yung namamakyaw, example, sa mga windows, mabilis talaga gumawa, tsaka maayos talaga yung pagkagawa nila, yun pwede mo ipapakyaw. Tapos sa pinaka-start, pwede mong gawing arawan kasi meron kang nahanap na foreman at kakilala mo na at sobrang tagal mo na talaga siyang kakilala. At the same time, alam mo na yung mga ginagawa niya. Yung may tiwala ka na kasi nga nakita mo na kung paano niya ginawa. Pero dito, sa self-manage na to, I recommend na maglagay kayo talaga ng professional na talagang yun yung mag-check. Hindi naman araw-araw nandun, pero from time to time, especially sa mga critical na part, like pag-check muna ng mga reinforcement, kung nasunod ba yung ginawa na plano ng architect at saka structural engineer, especially sa mga rebars, titignan dun kung nasunod ba talaga sa plano. Kasi kung nagbuhos na tapos hindi na quality control, 'di ba? Mahirap 'yon. Sa self-manage, kailangan pa rin na meron pa ring professional na tumingin kahit ikaw yung nagmamanage. So pwede ka pa ring mag-hire ng sayo para maging maayos yung flow ng iyong project. So sa self-manage, pwede nating gawin na 65% yung sa materials, 65% ng 1.5 million is 975,000. Gawin natin yung pinaka-labor as 25% lang kasi mabibilis yung kinuha mo na arawan, hindi talaga yung galaw-arawan. Yung nasa joke na, oy, pang-arawan to na pagkilos yung mga ganon. Yung gagawin din talaga nila yung talagang kaya nila within the day. Hindi yung nagbabagal-bagal kahit kaya naman nila gawin ng isang araw, mga ganon. Yung tipong honest sa kanilang ginagawa. So, gawin natin 25% yung kanyang labor. Yung kabuuan na ng bahay na yung footprint is nasa 55 to 65 square meter. So, yung 25% ng 1.5 million is 375,000. So, yan yung ilalaan mo para sa labor. Kasi ikaw yung magsi-self-manage. Dapat babantayan mo talaga yung paggalaw ng tao, paggamit ng mga materyales. Tutok ka talaga kasi baka maraming mga waste. Kaya, maigi talaga na may mag-check din para sa'yo. Maliban sa ikaw yung nagmamanage, meron ka ding professional na i-hire. So, pwede mo siyang sahuran na per supervision. May mga ganon. Actually, may nakita nga ako sa Facebook na may grupo na nagiging QA/QC sila or sila yung nagche-check para sa mga nagpapagawa ng bahay or ginagawa nila, sila yung team na hinahire ng owner para mag-check sa project. May ganun. Sabi ko, oh, ayos to May ganun din na grupo na nagpapabayad din sila. So, pwede nyo ma-check pero hindi ko pa yan na-try ha. So, sa MEPS, pwede kang maglagay ng around 7% which is
105,000 pesos. So, kung may mga changes, kasi syempre, naglagay naman tayo ng presyo para sa materials. Binukod lang natin yung sa MEPS na part. Kung hindi man perfect yung pagkabukod ng presyo, so pwede naman yung i-consider or kunin dun sa materials na nilagay natin na 65%. Pero binukod natin yung MEPS. Sa contingency, maglalagay tayo ng 3% ng 1.5 million, which is 45,000 pesos. Pwede pang taasan to, so kumuha ka dun sa materials na presyo. Pero as guide lang to ha, meron kayong basihan sa pag-distribute ng inyong budget. Meron akong ginawa na video nito na contractor versus pakyawan. So dito, gawin lang nating mabilisan. So sa contractor kasi, meron nang nag-iisip for you. Sila na yung magmamanage, sila na din yung mamimili, sila na din yung talagang nakabantay sa project from start to finish. Nandun ka na lang para mag-check kung talaga bang maganda or pasado sa'yo. May mga instances din na may mga nakukuha na contractor na hindi naman maayos ang pagkagawa. May mga nag-upload na din dito na hindi maganda yung naging karanasan nila nung kumuha sila ng contractor. So, meron akong video, so panoorin nyo na lang pagkatapos ng video na to. Ang kagandahan din sa pag may contractor ka na, faster and safer kasi meron talagang liable sa pinagawa mo na project. Yung meron kang mapipinpoint na, uy, grupo to ni ganito, or ito yung contractor na gumawa sa aming bahay. So, pag may mga problema, may mga leak, say for example, may mga pangyayari na hindi mo nagustuhan, like may mga kailangan kang ipaayos kasi hindi nag-meet sa expectation mo, so meron kang babalikan. Pag ikaw kasi yung nagpagawa, syempre sasabihin mo yung sarili mo, uy, bakit ko to hinayaan na ganito yung naging result? So, parang ikaw din, kahit papano yung liable, di ba? Kaya mas maigi talaga, kumuha ka pa rin kung self-management ng isang professional para mag-check para sa'yo, para bawas din sakit sa ulo. So, kapag self-manage, ang isa talaga sa magiging advantage nito is that kung maayos naman yung nakuha mo na tao at saka foreman, mas bigger talaga yung footprint. Ang magiging disadvantage nga lang talaga is stress sa'yo, sa part sa'yo, kasi syempre, kung yung foreman, for example, sasabihin niya, magre-request siya ng materialis, tas ngayon na niya gagamitin. So, ikaw bibili ka, tapos nakatambay sila or merong idle. So, yung mga part na yan, maganda talaga na mag-plan ahead yung foreman, or kung may kinuha ka man na engineer for use, titignan na niya na, uy, Mr. ganito, kailangan mo nang bilhin to para hindi ma-delay yung paggawa nila. Kasi baka gamitin niya na reason na hindi nila nagagawa kasi wala pa yung materyales. So, yung self-manage is medyo high risk siya sa stress kasi kung hindi maayos yung mga nakuha mo na worker. Pero kapag okay naman at maayos naman sila gumawa, at the same time may malasakit at honest, wala kang magiging problema masyado kapag self-manage yung pinili mo. So sa self-manage, paano mo maa-achieve yung mas malaki na footprint or mas malaki na area or square meter ng bahay is that gumamit ka ng mga shapes na kung saan hindi siya yung mga complicated. Or meron akong ginawa dito na video na paano makakatipid kapag nagpapagawa ka ng bahay ngayon, na diniscuss ko yung paggawa mo ng bahay at pagbili ng materyales na same area, say 20 square meter na square versus 20 square meter na rectangle, 4 meters by 5 meters versus 2 by 10 meters. Yung gagamitin ng materyales para sa CHB, for example, gagawan mo ng wall, is mas madami compare sa 5 by 4. So, diniscuss ko yan sa paano makakatipid kapag nagpapagawa ng bahay. Doon diniscuss ko about value engineering. Yung area na gagawin mo is malaking factor siya. Kaya kumukuha nga tayo ng nagdi-design for us. Kumukuha tayo ng architect, ng engineer, para pwede nating madiscuss sa kanila na ito, i-value engineering, gawing economical, hindi yung tipong parang maraming waste. Maging strategic talaga din sa paggawa ng bahay or sa magiging sizes nito. So, 1.5 million pwede kang makapagpagawa ng 40 to 50 square meter na bahay kapag kukuha ka ng contractor. Tapos kapag self-manage naman, given na maayos yung ima-manage mo at meron ka din kinuhang professional na
mag-supervise. At maayos din yung mga nakuha mo na trabahante. So, pwede mong ma-maximize yung pinaka-area into 55 to 65 square meters. So, kailan kukuha ng contractor kung gusto mong hindi masyadong ma-stress? Pero given na mga okay itong nakuha mo honest din na contractor. Low stress, at the same time, for safety, kasi quality nga ang ginagawa or gagawin. Pwede kang mag-self-manage kung gusto mo talaga na ikaw at the same time, ma-maximize mo yung pinaka-area na gusto mong ma-achieve na bahay with your money na 1.5 million pesos. Pero syempre, i-consider mo talaga yung workload. Yung pera na meron ka, yung 1.5 million mo is pinaghirapan mo yun para sa dream house mo. So, maigi talaga na makonsider mo kung saan ka talaga, kung ito ba ay ipapagawa mo sa isang contractor or ikaw mismo ang magpapagawa. So, nasa sayo na lang yung decision. I hope na yung video na to ay nakatulong sa'yo. And kung gusto mo ng ganito pa na video or kung may naisip ka na pwede nating i-discuss, pwede mong i-comment sa comment section. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, pasubscribe na lang po to support my channel. Thank you nga pala sa aking mga members at sa lahat ng nag-support sa akin from day 1 until now. Maraming salamat po sa inyo and see you again sa aking susunod na video. Bye!